Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus. So ito po pag-uusapan po natin mga kababayan. Ito po ay may kinalaman kay LRY aka Small Boy at dito po kay GYD. Dahil nga po mga kababayan, kung matatandaan nyo, diba natalakay natin yung patungkol sa 42 na dating tauhan po ng kanilang bus company mga kababayan na nagsampa sa kanila ng grave caution na kung saan, kung matatandaan nyo, saglip na aregluhin mga kababayan ito ni na LRY aka Small Boy at ni na GYD, mas pinagtutuunan po nila ng pansin yung pagpipinance mga kababayan allegedly sa mga maisog rally na pinamumunuan nito pong si Alputera o sa pamamagitan nito pong si Alputera. So ngayon, kung babasahin po natin na itong nakita nating balita galing po sa latest news, sabi po dito mga kababayan, naglabas ng matitinding hinanaing ang mga netizen matapos ang pagkakasampa ng 42 na dating empleyado ng mga nireklamong kriminal laban po sa isang kilalang bus conglomerate. Ayon sa mga ulat at mga komento sa social media, marami ang nagtatanong kung bakit umano'y hindi agad inaaksyonan at inaareglo ang nireklamo ng mga dating manggagawa habang mas binibigyan pa raw ng atensyon ang pagpaplano ng mga political rally. Kasi nga mga kababayan, saglip na aregluhin at bayaran ito pong 42 na dating manggagawa nito pong isang bus company na pagmamay-ari nitong sina LRY aka Small Boy at nitong sina GYD, mas inuuna pa nila mga kababayan yung magpondo or mag-finance allegedly dito po mga kababayan sa mga political rally ng kampo ng mga DD-shet sa pamamagitan nito pong si Alputera. Dahil kung titingnan po natin mga kababayan yung 42 na dati po nilang empleyado na nagsampa sa kanila ng grave caution, yan po mga kababayan hanggang ngayon hindi pa po nila inaareglo allegedly at hindi pa po nila kinakausap ito pong 42 na dating empleyado po nila. As pinagpupukusan po nila ng panahon or pansin yung pagpipinance mga kababayan at pagsuporta dito sa pamilyang Duterte at doon sa mga taga-suporta nitong si Digong na nagsasagawa po ng rally. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan po natin, hindi rin natin may aalis sa taong bayan kung bakit po sila nanggagalaite dito po kay LRY aka Small Boy at dito kina GYD. Kasi nga saglip na pahalagahan nila yung mga empleyado po nila, ang ginawa nila mga kababayan, di ba yung reklamo ng mga empleyado, nagipit po sila at ginigipit po sila mga kababayan nito pong bus company na ito. Kaya nga po nagsampa sila ng grave caution. Pero kung titingnan po natin, saglip na aregluhin nila yan, ayusin nila yan, mas pinagpupukusan pa nila ng pansin yung pagtulong ng palihim dito sa mga Duterte habang namamangka sila sa dalawang ilog. Diba? Kasi nga dumidikit-dikit sila ng palihim mga kababayan dito po sa First Family. So ngayon kung babasahin pa natin, sabi pa dito, sa mga naglabasang pahayag online, ilang netizen ang nagsabing mas dapat umanong tutukan ni na LRY at GYD at Alputera ang hinaing ng mga empleyadong naghahanap ng hustisya kaysa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Umani ito ng sari-saring reaksyon mula po sa publiko kung saan may ilan na naniniwalang dapat unahin ang kapakanan ng mga manggagawa kaysa po sa pamumulitika. Kasi nga mga kababayan, alam naman natin kaya po sila todo force sa pagtulong sa mga Duterte kasi nga iniisip nila or nag-aakala sila na kapag si Sara Duterte mga kababayan naging presidente, yung interest nila na protektahan yung kanilang negosyo ay mangyayari. Laban po doon sa mga dati po nilang kaalyado at dati pa nga nilang mga kadugo. Ngayon kung titingnan po nating matindi itong sinasabi mga kababayan dito sa latest news, talagang yung mga kababayan Pilipino po natin hindi nagugustuhan na mas inuuna pa nga na pagpokusan na sirain yung administrasyon ni PBBM allegedly kaysa po tulungan at aregluhin yung mga dati po nilang empleyado na nagsampa sa kanila ng reklamo. Yan po ba ay gawain ng maayos at matinong negosyante? Lalo na ikaw ang boss nitong 42 na dating empleyado na ginipit mga kababayan dyan sa bus company mo. Dapat ang ginagawa mo, inaareglo mo. Kaysa naman, pagtuunan mo ng pansin yung mga political rally na dikhain ng mga yan ay sirain ang administrasyon ni PBBM. Diba? At suportahan itong kabaliwan ni Sara Duterte. Para sa akin mga kababayan, hindi magandang gawain niyang ganyan. Talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na ang gustong mangyari ng mga ito
pagtuunan na lamang ng pansin kung paano wawasakin at sisirain ng gobyerno ng presidente kaysa po pagtuunan ng pansin kung paano nila babayaran at aaregluhin yung mga dati po nilang empleyado. Diba, hindi po maganda yan mga kababayan, ginagawa nilang yan. Talagang alantaran yung kabastusan nila, nakagustuhan nilang sirain ang gobyerno ni PBBM para lamang masuportahan ni LRY aka Small Boy at ni GYD aka ex-convict sa pamamagitan po nitong si Alputera itong mga Duterte. Diba? So ngayon ituloy pa natin, sabi pa dito, ay sa mga nagrereklamong dating empleyado, nais nilang marinig at mabigyan ng agarang aksyon ang kanilang mga reklamo. Lalo kung may kinalaman ito sa umano'y paglabag sa kanilang mga karapatan bilang manggagawa sa social media, marami rin ang nanawagan na sana'y maresolba agad ang usapin upang maiwasan ang mas malaking iskandalo laban po sa naturang bus conglomerate. Sabi pa dito, samantala, patuloy namang umiinit ang usapin ukol sa mga rally at iba't iba pang kilos protesta na may kaugnayan sa politika. Ngunit para sa ilang netizen, mas mahalaga pa rin umano na unahin ang mga kapakanan ng mga ordinaryong manggagawa na naghahanap ng hustisya kaysa sa paglalaan ng oras sa mga political activities. Kasi nga mga kababayan, talagang kung hindi po nila aaregluhin itong kanilang mga dating empleyado, parang ang sama naman nila na mga employer mga kababayan. Di po ba? Dapat ang ginagawa nila, binabayaran na nila itong po mga empleyado nila o mga dati nilang empleyado na basta na lamang po pinahinto sa trabaho kaysa kung ano-ano pa ang pinagagagawa nila na pag-finance mga kababayan dito po sa mga rally ng mga taga-suporta ng mga Duterte. Kasi sa totoo lang mga kababayan, ito pong ginagawang ito nina Alputera, nina LRY mga kababayan, ito po ay hindi na po makatao. Kasi saglip na unahin nila yung problema nila dito sa 42 na empleyado, mas inuuna po nila mga kababayan kung paano pababagsakin ang gobyerno ni PBBM. At para sa akin, hindi po maganda yan. Dahil unang-una mga kababayan, si PBBM ay iniluklok ng mamamayang Pilipino. At maliwanag naman na si PBBM ay pinili ng taong bayan. At hindi po dapat mga kababayan ganyan ang ginagawa nila na kung saan masuunahin pa nila na pabagsakin yung gobyerno kaysa gampanan nila at bayaran nila yung mga dati po nilang empleyado. Alam nyo mga kababayan, sa totoo lang nakakahiya ng sobra ito pong isyong ito. Dahil nga sa kagustuhan nila mapabagsak itong si PBBM at mailuklok itong si Sara Duterte kung ano-ano na lamang mga kababayan ang pinaggagawa nila, kung kani-kanino na lamang po sila kumakapit para po makakuha ng suporta yung kanilang negosyo at maprotektahan yung kanilang negosyo laban po sa mga dati nilang kaalyado na ngayon ay hindi na po nila kasundo dahil nga mas pinili nilang sarilinin yung pamumuno doon po sa bus company mga kababayan. Kaya nga po para sa akin kaysa unahin ng kampo ni na LRY aka Small Boy ito pong pagpipinance sa mga maisog rally para pabagsakin ng gobyerno ni PBBM at mura-murahin ng mga didiset si Presidente, mas pagtuunan muna nila ng pansin kung paano mababayaran yung 42 na dati po nilang empleyado na pinatigil basta na lamang sa trabaho, hindi na pinapasok mga kababayan at ayaw papasukin, ayaw pagtrabahuin at dapat mabayaran po ito ng wasto at tama. Ano po, kaysa ubusin yung pera sa pagbabayad sa mga maisog rally, bakit hindi na lang bayaran etong 42 na dating empleyado po nila? Kasi mga kababayan, hindi po talaga makatarungan yung ginawa sa 42 na dating empleyado nila. Hindi pinapasok, pinagbawalang pumasok, tapos idiniklarang awol. Kaya nga po nagsampa itong mga ito ng grave caution laban po dito sa isang bus company mga kababayan o bus conglomerate. Kasi sa totoo lang mga kababayan, para sa akin hindi po talaga makatarungan yan. Sana panawagan natin mga kababayan dito kina Alputera at dito kina LRY aka Small Boy at GYD, sana mas unahin nyo na bayaran yung 42 na dati nyong empleyado kaysa mag-focus kayo kung paano sisirain ang gobyerno ni PBBM. Dahil ako naniniwala ako mga kababayan na kapag ka nakarating ito sa ating mahal na presidente, pihadong aaksyon dito si PBBM mga kababayan at papapanagutin itong mga ito. Dahil ako naniniwala ako na talagang ang puso ng presidente ay nasa mamamayang Pilipino at kapag ka nakita niya na inaabuso ang taong bayan at ganito yung ginagawa sa mga kababayang Pilipino po natin, talagang
action dyan ang ating mahal na presidente. Kaya nga panawagan ko, sana bago pa lumala yung problema nila, aregluhin na nila. Etong 42 na dati po nilang empleyado. Sana aregluhin nila ito mga kababayan at syempre bayaran nila ng tama kaysa pagtuunan nila ng pansin kung paano tutulungan ng mga Duterte habang dumidikit-dikit sila sa first family. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hingil po sa issue na ito, hingil po sa topic na ito? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po dyan? Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po mga kababayan sa usapin po na yan. So maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po mga kababayan.